upgrades. In terms of physical appearance, same na same pa rin po sa version 1 ang Rusiflame 150i version 2 sa kanyang chassis frame, sa kanya nga pong fairings, sa kanya nga pong iba pang physical appearance, bodywork, same na same pa rin po. Ang malaki nga pong upgrades ng Rusiflame 150i version 2 is nasa kanya nga pong engine. Kasi guys, ito nga po guys is meron na nga pong radiator, and ito nga po is water cooled, and syempre ang kanya nga rin pong matinding upgrades dahil po from single overhead cam, siya po is naka dual overhead cam na, and syempre alam naman natin kapag dual overhead cam, automatic na naka 4 valves na ang motorcycle na ito. Malaki nga po ang upgrades ng kanyang engine, talaga namang napakasulit ng upgrades nito, at dahil nga po sa upgrades na ito, madami sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa underbone na ito. Ngayon ang tanong, makakatapat na ba yan sa ibang underbone na ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas? Well, ang sagot dyan guys is hindi ko naman sinasabi po na mas malakas po ang Rusiflame 150i sa ibang mga underbone na kilala dito sa Pilipinas, pero sa usapang tatapat o makikipagsabayan, I think guys nasasabay na din po talaga ang motorcycle na ito. Isipin mo, siya po is naka water cooled na, meron na siyang radiator, tapos upgraded na rin po sa dual overhead cam with 4 valves, kaya malakas na rin po talaga ang Rusiflame 150i version 2. Samahan mo pa sa kanyang power to weight ratio na meron nga pong magaan na weight, samahan mo pa sa kanyang slim body shape and more aerodynamics design para nga po mas malakas ang arangkada ng motorcycle na ito. Talagang sulit na sulit po ang upgrades ng Rusiflame 150i version 2. Syempre guys, sa other specs nga po, same pa rin po sa version 1 ang kanyang mga specs, katulad na po sa kanyang mga suspension na naka telescopic suspension nga po ang kanyang suspension sa unahan, and naka monoshock naman po ito. And pagdating sa kanyang braking system, same na nga po na naka disc brake ang kanyang braking system na makakaasa kang meron nga pong malakas na stopping power, and meron nga pong more on aggressive looking sa kanya nga pong headlight, lalo na nga po yung disenyo ng kanyang DRL, and syempre yung kanya nga pong slim body shape, lalo na nga po sa tail part na makikita nating same na same pa rin po sa version 1 ang Rusiflame 150i version 2 nga guys is nag-focus nga po ang upgrades nito sa kanyang engine. Kamusta naman sa kanyang power output? Alam naman natin guys na wala pa nga pong official na inilalabas si Rusi, may kanalaman nga po sa specs and power performance ng motorcycle na ito, kaya wala pa po akong mababanggit may kinalaman nga po sa kanyang power output. Kung may update nga po may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan, and makakaasa tayo guys na mas malakas na nga po ang power output nito kumpara sa version 1 dahil nga rin po sa kanyang more focus na upgrade sa kanyang engine na malakas nga po kung ikukumpara sa version 1. Ngayon baka matanong mo, kaboy, same lang ba sila ng engine ni Rusi Flash 150i? Yes po, same lang po sila guys, and ang dalawang underbone nga po na ito ang pinukusan nila ng upgrades dahil sa mabenta nga po dito sa Pilipinas ang underbone. Ang Rusiflame 150i guys at ang Rusi Flash 150i is same lang po ng engine, and same lang po sila ng upgrades, may kinalaman nga po sa kanilang version na version 2. Talagang kitang kita natin guys na ang Rusi nga po is talagang nagpapakita nga po ng mga improvement pagdating nga po sa pag-aangkat ng kanilang mga motorcycle dito sa Pilipinas para nga po i-market. Kaya nga po dito sa Rusiflame 150i guys, talagang sulit na sulit ito. Abang-abangan natin guys kapag naging available na nga po ang Rusiflame 150i dito sa Pilipinas. Check nga po na marami talaga sa ating mga kababayan ang matutuwa dahil sa napakaganda din naman at grabe po ang upgrades nito. Sulit na sulit para sa isang engine na naka dual overhead cam with 4 valves, tapos naka water cooled pa, and meron tayo makakaasa na may malakas na power output. Kaya talagang kaabang-abang ang Rusiflame 150i version 2 na ilabas na dito sa Pilipinas. Euro Motors Beeferman 150 version 2. Yes guys, maglalabas nga daw po ng bagong version ang Beeferman. Kaya dito pa lang guys, makikita mo talaga na iba din po ang performance ng Beeferman 150cc. Malamang sa ating ibang mga kababayan is hindi talaga kilala ang underbone na ito dahil sa bihira din naman talaga po nating makita ito sa kalsada. At isa pa guys, ang Euro Motors is iniisip nga rin po nila na mahinang klase nga daw po ang motorcycle brand na ito. Well, kanya-kanya naman tayong kaisipan, may kinalaman dyan.
Pero ito na nga guys ang isa sa malupit na balita na isi-share ko sa inyo. Ito guys is rumor pa lamang po. Katulad nga po sa senaryo ni Flash 150X na available na dito sa Pilipinas. Yun nga po guys is dati is rumor lamang. Naglabas din po ako ng video, may kinalaman doon at ang dami talaga sa akin nagalit. Dahil iniisip nila is for content lang ang ginagawa ko. Pero sa ngayon nga guys is available at kung ano man po yung mga specs and features na sinabi ko patungkol nga po doon sa version 2 ni Flash 150X ni Rusi na ilalabas dito sa Pilipinas is ganun na ganun nga po ang lumabas at nandito sa atin. Ngayon nga guys, meron nga po tayong ngayong rumor may kinalaman kay Viperman 150X na ito nga daw po guys is meron nga pong malaking pagbabago pagdating sa kanyang makina dahil sa sasabay na nga po ang makina nito katulad din po ng mga underbow na ating kilala dito sa Pilipinas at tsaka po na binanggit doon na ito nga po guys is magkakaroon ng malaking pagbabago tulad nga po sa kanyang features na naka dual overhead cam and 4 valves na nga daw po ito and naka liquid cooled engine ito pa dahil sa malakas na nga maaasahan nating mataas at malakas nga po ang kanyang power output. Sinasabi pa nga ng ilan guys na ang engine nga daw po ng bagong Viperman 150 is ito nga daw po is may features na nga po na sleeper clutch. Alam naman natin guys na isa sa maganda nga pong features ang sleeper clutch dahil sa makakatulong nga po ang sleeper clutch para nga po mapanatili itong stable ang rear tire mo kapag nag-hard downshift ka. Makakaasa ka rin mapoprotektahan ang mga gearing mo while mag-hard downshift ka and syempre more on comfortability dahil sa malambot nga po ang iyong clutch lever. Pagdating sa mga materials na ginamit sa kanya guys, iba na nga daw po at may mga kalidad na rin to. Pagdating din sa kanyang pairings, meron din pong pagbabago ang kanyang mga cushion edges nito and more on aerodynamics design din daw po ang gagawing bagong Viperman 150 na talaga naman pong magugustuhan ng ating mga kababayan lalo na kapag ikaw ay isang underbone lover. Si Rusi is meron din po tayong bagong inaabangan sa kanya, yung Rusi Flame 150 na meron din pong katulad ng specs and features ni Rusi Flash 150X ngayon. Ngayon nga guys, si Viperman is talaga naman pong medyo 50-50 pa tayo dyan. Ika nga ng iba is rumor pa lamang. Sa ngayon nga guys is abang-abangan muna natin ang patungkol nga po dito at kung may update guys, agad ko kayong sasabihan at kung ano pa ang mga karagdagang information patungkol nga po sa underbone na ito. Si Euro Motors Viperman 150. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ring i-share para malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!